Bago ang lahat ay pasalamatan natin ang grupo nila Atty. Torion at Atty. Delgra dahil sa kanilang petition para ipadismiss ang impeachment kay VP Sara Duterte. Dahil sa petition na yan ay nagkaroon na ng decision ang Korte Suprema na nagdedeklara na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ito ang dahilan kung bakit nangyari ang botohan sa Senado, kung susundin nga ba nila ang Korte Suprema o hindi. Ang resulta, 19 ang bumoto ng yes, 4 ang bumoto ng no at 1 ang ayaw bumoto. Kaya naman itinuturing ito ng mga ilang mga senador na patay na ang impeachment. Patay na raw ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa defense team ni VP Sara ay hindi pa raw tapos ito. I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration. Pero kung babalikan natin itong tagpong ito, habang nagdi-deliver ng final blow si Senator Marcoleta, nasa likod niya ang mga Duterte Black. Dito ay nabanggit niya na talagang alanganin talagang ma-reverse ang decision ng Korte Suprema. Bakit? Pero ang sabi niya sa inyo, ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako'y kahit papaano'y dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sayo yun, but that will not change my mind. Ganon din po yun eh. Ang Korte Suprema, you are a trial lawyer too. Most of us here became trial lawyers. This is our experience. Huwag po nating pahirapan yun. Sana man lang kung ang decision po 8-7. Yun po pwede nating pagtalunan po eh. Under miraculous circumstances, sinabi ng Supreme Court, we are all reversing ourselves. Di kunin nyo natin. Anong problema? Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po hilaw eh. Ipinipilit po ngayong ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Siya nga pala. Speaking of Senator Marcoleta, marami ang bumilib sa kanyang performance. Not to mention, baguhan pa to. Unang sabak pa lang. Ala Defensor Santiago. Siya ang naging sentro ng debate. Ang kanyang motion to dismiss, to archive, ang naging sentro ng naging Senate debate kahapon. Sinundan pa ito ng mga maaanghang na salita mula kay Senator Amy Marcos. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? At syempre mula sa Senate President Cheese Escudero. Bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagrereklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial? Or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong? Or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Kung babalikan natin ang timeline ng VP Sara impeachment, February 5, nai-impeach at finally nai-impeach na nga sa lower house si VP Sara. Dahil dito ay nag-file ng petition ang grupo nila Atty. Torion noong February 20, 2025. We crafted
an impeachment complaint, and I showed it to my colleagues, such as Attorney Martin Delgra, who is the lawyer of President Rodrigo Duterte. At medyo matagal-tagal na rin ang result from the Supreme Court. Kaya nga naman itong June 11 ay naghain ng supplemental itong si Attorney Torion para ipadismiss ang impeachment. And it is subject to the rules only of the Senate. Since the Senate rules do not provide any prohibition that the senator judges cannot do it, then it can be done. Pero ang grupo ng mga Makabayan Bloc ay nagmamadali at isinusulong yung sinasabing forthwith na kailangan madali ang gawin na ang impeachment nung mga panahon yan, sa kabila ng merong petition pa sa Korte Suprema. Escudero dahil sa pag-urong nito nung pagbasa nga ng Articles of Impeachment na nakatakda po sana sa June 2 pero inilipat sa June 11. Pag-question ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sino ba ang pinoproteksyonan ng Senado? Ang taong bayan ba o si VP Sara? Giit ni Castro, ang may kasalanan dapat pinapanagot at hindi pinalulusot. Malinaw daw na nakasaad sa konstitusyon, forthwith o agad-agad aksyonan ang impeachment complaint. Pero bakit inuna pa ang legislative agenda? At syempre, umeksena rin si Coco Pimentel. I have been very vocal that trial by the Senate shall forthwith proceed. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time. Its synonyms include immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away, among others. Sa makatuwid, gustong-gusto nila na maumpisahan na ang impeachment. Ang tanong, bakit kaya? Ito ang sagot ni Senator Chis Escudero. Those who want to rush the process are against the Vice President, are in favor of impeachment. Okay. Partisano nga eh. What is there to compel? Forthwith, Corona impeachment. December 13 final, nag-hearing January 19 dahil may recess. Oh, mahigit 10 buwan yun. Forthwith, may nagreklamo ba? This is not 5 months. That was the recess. That was the recess at that time. Merceditas Gutierrez impeachment. Same. Ito 1 week ha. 1 week pa ang session ng Senado. Hindi nag-convene yung impeachment court. Kami 2 hours. Nagreklamo ba kayo na madalin? Nagsabi ba kayo na mag-convene yung impeachment court ng December? Nag-adjourn ng Senado March 26. Nag-convene ng impeachment court late May na rin. Mahigit 10 buwan din. Dahil nagkataon, yun din ang recess noon. Nagreklamo ba yung nagreklamo ngayon? Now, why should I treat this impeachment complaint differently from that of Gutierrez and Corona na nagkataong tumugma din sa recess? So I ask the question, why should we do it? Is the VP special? Or marami, nagigigil ka lang ba na matuloy na talaga to? Anong pinagkaiba? I don't see the urgency, neither do I see the basis for compelling us. Ni walang nagreklamo, ni isa sa kanila na mag-hearing kami nung Pasko nun. Nandun ako sa Senado nun eh. At inulit pa ito ni Senator Escudero sa debate kahapon. Example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking in the past, and I have borne the brunt of this. Sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun. Oh, okay lang sa kanila. Di naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit ha. Hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi pa final. Kapag ka-convenienteng gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag ka hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat yon. Hinihiling nila ngayon sa Senado.
na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. Dito mo talaga makikita na very political at meron talagang planong pabagsakin si VP Sara dito. Bakit? Noong February 5, inimpeach nila si VP Sara sa House. Noong February 20, naghain ng petition ang grupo ni Attorney Delgra, Attorney Torion para pigilin at harangin ang impeachment sa Senado. Ano ang sabi ng kampo ng mga gustong pabagsakin si VP Sara? Forthwith, kailangan ngayon na, ora mismo, ngayon din at wag patagalin, wag i-delay. At nangyari na nga ang pag-convene noong June 9. Sa tinagal-tagal na pag-aantay sa desisyon ng Korte Suprema ay meron ng desisyon noong July 25 ang Korte Suprema na sinabing unconstitutional at dapat executory na itigil ng impeachment. So ngayon, dahil hindi pabor sa kanila, gusto na nilang magdahan-dahan. Samantalang dati, nagmamadali. Hintayin lang ang final decision. Kung tutuusin, kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya at wala tayong ginawa na mga hakbang out of respect dahil nga pending pa. Wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Bumoto tayo ng no dahil naniniwala tayo. Mas mainam sana na hintayin nga ang resolusyon ng motion for reconsideration. Kaya ang ending, nagsisipag-iyakan na sila. Ng Tindig Pilipinas. Mamadali ng Senado, they chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Wala na po tayo magagawa. Batas na po yun eh. At bilang pagtatapos, isang masigabong palakpakan para sa ating mga magigiting na mga senador. At syempre, walang ibang best actor dito kundi si Senador Marcoleta. At syempre, meron tayong Best in Screenplay, Best in Script Writing, Daryl Yap, Amy Marcos. At hindi to magtatapos kung wala si Best in Comedy dahil 4 na oras hindi umalis at ang boto ay nasa tama. Senador Lito Lapid.